Eto muna naman pala talaga siya kay Kumaring Ultra Maldita. Kaya ewan ko na lang ha, kung ikatutuwa niyang pag-uusapan namin siya sa medium round. Ito po si Alwin Ignacio, na Diva That You Love. Siya nga, kasama ko aking Kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex Brosas. and this is The Kitty Show. Ang tayo na talakayin Showbiz Edition. At ito na nga, marami namang nagtakatalak at nagmamaldita sa X na parang mga disipulo mo. Na kinasabing si Vice Ganda ay kabogable star na nga ba talaga? Question mark yung sa atin. Yeah. Pero sa mga observer ng Metro Manila Film Festival, para sa kanila ay kabogable star na si Vice na dahil lang, bagamat nung unang sigwada ng mga pelikulang pinalabas sa Film Fest, siya ang may pinakamaraming sinihang ibinigay ng Cinema Exhibitions Association of the Philippines. Oo. I think her movie has about 200 plus. As of today, Cinemas. nabawasan na ito. Mm. At naging 142 at naibigay na ang ibang mga sinahan niya sa mga iba't ibang mga pelikula na nanalo ng first, second, third, at fourth best picture. At ito pa, merong lumabas na an official figure kung saan nagsasabi na 148 million lang daw Wow. ang kinita ng and the breadwinner is. At ang tanong ng nasabing naglabas ng figure na ito ay isang entertainment portal. At ang tanong nila ay kung makakabog pa ba ni Vice Ganda ang record na ginawa ng Rewind nung nakaraang Film Fest. So ikaw, kumare, your work, anong masasabi mo? Totoo nga bang kabogable star na si Vice Ganda dahil sa pangyayaring mga ito? From what you said, ang basa ko is the law of diminishing return is fast catching up on Vice Ganda. Okay. That is what I am basing dun sa sinabi mo. Yes, yes. Oo. That is not my personal opinion. Oo. Yun ang based lang dun sa sinabi Oo, mo, oo. di ba? Ano yung personal mong opinion? Yun ang gusto kong marinig. Ano na? Yung personal mong opinion. Ah, Nananalig ka ba sa tanong na ito na talagang kanyang bituin ay unti-unti na o talaga naging kabogable na? lahat ng sumikat ay nalaos. Oh, totoo naman. Di ba? All who have stayed on top will not remain on top. Mhm. Di ba? It's just a matter of accepting na you are on the way to your To your downfall. to your downfall. Pero that is not happening kay Mhm. Vice Ganda. Tinatangkilik pa yung show niya, Oo. may movie pa siya, 'di ba? Mhm. May commercial pa siya. So, hindi not in the near future it will happen. Pero nagpaparamdam na pero hindi pa ngayon. Oo. That's what you're saying. Oo, 'di ba parang kasi he is not in the imminent danger of losing his popularity. He is not in the imminent danger of sliding to oblivion. Mhm. He is not in the imminent danger of getting to obscurity again. Mhm. Wala pa yon. Wala pa yun. Oo. Pero, the telltale signs are protruding. Oo. Di ba? Nagki-creep na kumbaga. Oo. They are slowly creeping from behind. Mhm. That is a sign na dapat mag-reinvent ka, Mhm. magbago ka, Mhm. try some tactics, go with the go off with the usual, 'di ba yung ganon? Oo, oo. And offer something new. Offer something Oo, new. ganun lang Okay. yun. Ang sinasabi kasi itong sa And the Breadwinner is supposedly he is offering something new kasi magdadrama siya. Oo, nagdrama Kaya siya. lang, mas maraming negative comments yung pelikula at negative review. Like what? Like, hindi nila gusto ang kwento. Mm. Kumbaga, the first half daw of the movie is like the usual Vice Ganda na nalalait, nagaganon, gano'n. Nagkaroon lang ng isang moment sa movie, isang mahaba-habang confrontation scene. Yeah, I saw Para- that on para- YouTube. Para ipakita lang na supposedly marunong na siyang umarte at marunong na siyang magdrama. Mm. Parang hindi na pangatawanan ng mga tao sa produksyon yung gusto nilang palitawin. Para una, pinakita that tried and tested ganda, and then, parang hilaw na hilaw yung pagpapakita ng brilyo niya at husay bilang aktor.
Nananalig ka ba doon? I saw the ano, mahaba kasi yung ano eh, tuhog-tuhog yung ano, Oo, yung yung inaway eksena. niya, eksena niya, Oo. chu-chu-chu. To me, that is an achievement for a vice ganda. Okay. Because that is something that he did not do sa kanyang Oo, previous ano, during the reign of Wenda mga Ramos. movies niya, Oo, 'di lagi ba? naman siya kay Direk That Wen. presented a new vice ganda, 'di Mhm. ba? Now, kung hindi tanggap ng mga tao 'yon, that's the problem. Yes. Nag-try naman si Vice Ganda eh. Oo, to present 'Di ba? something else. 'Di ba sabi niya, "Oh, 'di ba laging hindi naman niya sinabi pero 'di ba lagi niyo akong inaano, eto ngayon ang bago, 'di ba?" Mm. Oh, but the essence of the movie is really to make one feel na lahat ng breadwinners are losers. They Oh. are not breadwinners. They are actually losers. Aha. 'Di ba? That is the ano of the movie. 'Di ba? Kasi some people, ewan ko kung sinong nag-imbento ng breadwinner. There's no such thing as breadwinners. Mhm. Breadwinners are losers. 'Di ba? Ah. Hindi nila marirealize na breadwinners are always losers. Kasi they're 'Di giving ba? so much. Oo, kasi lahat nakaangkla sa kanya. He is the anchor of everyone. Mhm. 'Di ba? When you are the anchor of everyone, malulunod ka, magigiba ka. Mm. That people don't realize. Oo. Saka human nature rin naman talaga na mapagod sa Mm. pagbibigay at sa pagtulong, Mm. 'di ba? 'Di ba? Hindi tama yung breadwinner. No, no, there's no such. Mm. Breadwinners are losers. Okay. So sa akin na nakakaloka pa doon is that I've read a review of Attorney Jesus Falsis. At ang sinisisi niya sa kalapakad ng pelikula ay si June Robles na for Bakit? Falsis. Attorney Falsis, this is the worst, if not the worst, June Lana movie. Kasi hindi natahi ng maayos ni June yung gusto niya itahi. Kasi siya na nagsulat eh. Mm. Yung intention niya para kay Vice, hindi niya nagawa. Yun ang opinion po ni Attorney Jesus Falsis. Pakinggan niya yon, opinion niya yon. Sinishare ko lang po dito. Yeah. Baka mamaya sabihin niyo naman sa reality show, kami nag-opinion nun ha. Hindi lang po kami ang nag-opinion nun. Marami pang ibang mga movie reviewers ang hindi nagustuhan ang pelikula ni Vice. But ang pinaka-prominent nga, yung kay Attorney Jesus, ako na Attorney Jesus, kay Attorney Falsis. Diba? So sa akin, personally, I like the fact that he gambled on doing something else. Mm-mm. But I'm sure, sooner or later, he must gamble more. Diba? Dapat mas may igting yung pagsusugal niya. Hindi, it could be he gambled at the wrong time. Ah, yes. Diba? Pwede. He could have done this earlier pa. Earlier of his Diba? career. Oo, of his Paano pa career. nila Direk Wen? Oo, di ba? Kumbaga parang too late the hero na. Ah, yes. Kumbaga napagod na yung mga tao. Nako, ginanyan mo lang kasi inaano ka eh. Oo. Chuchu. Oh, ganun ang basa ko. Yes, yes. Pangalawa, may resistance sa fans. Ah, yes. Because, sabi siguro yung mga fans, ba't ka nagganyan? Mm. Doon ka namin binibili. Doon ka namin Doon ka minahal. namin tinatangkilik, doon ka namin minahal. Mm. Para kasi yan, he changed the landscape of his movie. Ah, yes. Diba? Which his public, his adoring public, is not, Accustomed to. and they don't like it. Diba? May Oo. resistance. Kasi Diba? obvious lang resistance because I think this is one of the lowest grossing film fest movies ever. Ni Vice. ni Vice, Kasi oo. lagi siyang, di ba, Yeah. parang first 3 days, umaabot agad sa 400 million, 500 million. Ito, 148. Isang linggo na ang run. Ay, you have to take into consideration kasi umuulan ng Pasko. Ay, Di ba? Malaking factor yun, di ba? Pagpunta mo, walang katao-tao sa kalye. Walang merrymaking na nagaganap. walang sumugod sa mall. Oo, kumbaga, di ba? Kung sumugod man sila, late na. Mm. Di ba? This is the Christmas na umuulan eh. Inulan. Oo, inulan siya. At hindi inulan ng swerte. Oo, di ba? Parang yung ganon, di ba? Lahat na Parang- apektuhan. Yeah. Oo. Pero still kasi, even if it's going to be ganun kaulan, if ako kung si Vice ay ganun pakasikat, walang pakialam ang tao eh. Susugod at susugod sa sine. Di Well, ba? obviously, tawag dito, maraming factors which work against her. Ah. Di ba? Parang,
umulan, tapos bago yung team niya, iba yung presentation sa kanya, na may resistance. Well, we do hope na this resistance will not last very long kasi isa po naman talaga si Vice Ganda na tunay na puwersa sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, I'm Alex Brosas. I'm so back. Yes, he is indeed so back sa The City Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.